Matapos ko bigyan ng power rankings ang 10 NCAA teams, dito naman tayo sa UAAP na magsisimula ang bagong season nila bukas. Halos sabay sila sa NCAA at gaganapin ang UAAP Season 87 sa Smart Araneta Coliseum. So ito yung power rankings ko sa lahat ng 8 teams na magko-compete sa UAAP Season 87 Men's Seniors Basketball. So ang number 8 ko ang UE. Sa totoo lang ay halos lahat ng team sa UAAP ay medyo lumakas, no? Medyo nagpalakas sila ng lineup. So number 8 ang UE. Ang inaasahan nila ay papasok sa Final 4. Ay matagal ng UE na hindi pumapasok sa Final 4. So sana yan na yung opportunity nila. Number 7, so number 8 ang UE, number 7 ang NU Bulldogs. So yung mga NU malakas din na lineup yan. Last season nag-Final 4 ata sila, no? Nag-Final 4. So nandiyan pa si Steve Nash Enriquez, Reinhard Umamoy, yan yung mga familiar players nila. Mark Parks, so kapatid ni Bobby Ray Parks. So NU is number 7. Number 6 is UST. Last season medyo disappointed yung kanilang season 86 nila. So sa 87 medyo lumakas din sila, no? Marami din silang mga bagong players, no? Mga recruit. So this season ay maglalaro na si Portsky Padligao from Ateneo. Tapos may dadagdag silang player na katulad ni Amiel Asido. Si Amiel Asido na sa previously naglaro yan sa Perpetual. Then meron din silang isa pang recruit, itong si Zain Mahmoud na naglaro sa ating national team. At nandyan pa din si Nick Cabanyero para sa UST na asa natin na makakapasok sila sa Final 4. Yan yung inaasahan ng mga UST. So number 5 is Adamson Soaring Falcons. So wala na dyan si Lastimosa sa Adamson. At nandyan pa din yung mga mostly sa mga players nila katulad ni Manzano, si Eli Ramos, kapatid ata to ni ni Dwight, no? At si Joshua Yero at iba pa. So Adamson is number 5. Number 4 FEU. Sa tingin ko number 4 sila, no? At lahat ng Adamson, UST, NUUE, mga dark horse to, pati FEU na isa sa mga contenders para sa UAP. FEU Tamaraws is number 4 under coach Sean Chambers na dating import ng PBA. At nandiyan pa din sa lineup nila si Cholo Anunuevo na isa sa maglilid dyan sa FEU. At malaking chance ng FEU this coming season. Number 3, Ateneo Blue Eagles under Coach Tab. At maraming players sila na lagas, no? Sa Ateneo, no? Ang nawala diyan, no? Kabilang si Amos, no? Na lumipat na sa kabilang sa rival university. Under Coach Tab. At ang latest recruit nila, ito si Jared Bahay na maglalaro ngayon this season 87. At yan nga, yung Ateneo, maraming players ang nalagas. Meron din silang mga bagong player at medyo mga matatangkad, no? At still contender pa din yung Ateneo. So number 3 Ateneo, number 2 UP Fighting Maroons ang season 87 host this UAP. At nandyan pa din sila Francis Lopez, si JD Kagulangan, si Terence Portea, Jerry Badiano at iba pa. At ang target ng UP dahil silang season 87 host ay makuha yung kampyonato. So last season ay natalo sila sa Lasal. So ang number 1 natin sa aking rankings ang DLSU Green Archers.
At maganda ang performance nila sa mga nakarang tournament, no? Sa mga nakarang pre-season tournament, nag-champion sila sa PhilOil, sa D-League ata nag-champion sila, sa overseas. Maganda yung campaign ng DLSU in the pre-season. At asahan natin na sila ang favorite para sa UAAP Season 87 basketball. At nandyan pa rin yung kanilang mga key players katulad ni Cambao, Phillips, sila Abadam, CJ Austria, at meron din silang bagong recruit, no? Katulad ni Alex Conob na naglaro na rin sa Batang Gilas. Si Amos at saka si Cortez, baka mga next year pa yan maglalaro. Ang alam ko si Amos mga 2 years pa yan. Medyo matagal. So still malakas pa rin yung Lasal at title favorite sila sa UAP. So yan ang aking power ranking sa lahat ng UAAP 8 teams na magko-compete dyan sa UAP. So number 1 DLSU, number 2 UP, number 3 Ateneo, number 4 FEU, number 5 Adamson, number 6 UST, number 7 NU, at number 8 UE. So dito lang po guys, at kita-kits sa next video.